Yung kuwentuhan namin na yun guys, it's actually a very, very interesting moment 'no. Kasi all this time akala ko nag-start siya sa company as an IT specialist, 'di ba? Or anything related to IT. Guys, hindi pala 'no. Hello guys, Nerdino TV here and we are back again with another video. So, ano muna tayo, break muna tayo sa work. Habang nagbe-break tayo, magkwekwentuhan muna tayo sandali, no? Kumusta ang weather natin sa Vancouver today? Well, it's still snowing. Dito lang ako sa balcony guys kasi malamig sa labas. Yan. All white pa rin. Yan. Puno ng snow ang aming balcony at ang kapaligiran. Yan yung bangko natin. Yung upo. Actually, medyo maganda yung snow, no? Yan. So, pasok na tayo sa loob kasi malamig. Malamig, guys. Yan. Dito na lang tayo sa loob ng kwentuhan, no? So, kahapon, guys, nagpunta ako sa office, no? Sa North Vancouver. So, doon ako nag-work kahapon. So, ngayon, naka-work remote ulit tayo. Punta lang tayo sa bat cave natin sa office. Dito sa bahay. Magkwentuhan tayo. Meron ako sa inyong i-share na para sa akin, no? It's very inspiring. Kaya din, gusto kong i-share sa inyo, no? So, pagkarating ko sa office kahapon, nag-message sa akin yung aking boss. Sabi niya sa akin, bumaba daw ako sa second floor kasi nasa fourth floor kami. Sa isang meeting room doon, no? And then, meron daw konting celebration, no? At first, I was thinking na it is a retirement celebration kasi yung taong sinabi niya sa akin, medyo may edad na rin, no? He's been with the company for 40 years, guys. 40 years. So, pagkarating ko doon, kainan konti, tapos chit-chat, no? Hindi pa pala siya magre-retire, guys. It's just a celebration for his 40th year sa company. 40th. Imagine staying for 40 years sa isang company, no? I think ang pinakamatagal ko na, no, sa career ko sa IT. I've been in the IT industry for almost 2 decades, no? Ang pinakamatagal ko na, guys, yung una kong company, which is almost 6 years, eh. Nagkaroon ako ng chance na makakwentuhan siya, no? Hindi siya Pinoy, guys. So, sabi ko sa kanya, what made you stay? No? Ang sabi niya sa akin is, tinulungan siya ng company to improve. Tinulungan siya ng company to develop his skills. Hindi siya kinulong ng company sa iisang box. And he continue learning. He continue upgrading, no? And then, of course, yung sabi niya kasi meron siyang mga naging mentor, di ba? Take note, guys, he used mentor, hindi boss, hindi manager, mentors, right? Kasi guys, ako din, naniniwala din ako sa ganung concept, no? Kasi ang daming pwedeng maging boss, no? Ang daming pwedeng maging managers, but iilan ang nagiging leader at nagiging mentor, right? Kasi being a leader or being a mentor, you are compassionate and you really think of the welfare of your people. At saka, tinutulungan mo talaga silang mag-grow. Ganon, no? Unlike kasi pag boss, uutusan ka lang. Di ba? Anyway, so yun nga. So, and then yun nga, may mga, daw siya doon, may mga naging friends siya, di ba? At saka, sinabi rin niya sa akin na, yung company kasi is very stable, no? So, syempre ako, sabi ko, paano mo nasabing stable, di ba?
So, ang sabi niya sa akin kasi, in British Columbia, dito po sa amin, yung company lang namin ang nagbibigay ng ganong service. So, wala kaming ka-competition. And of course, it is a crown corporation. Kaya sabi niya, na-feel daw niya yung stability ng company. Kaya din, hindi na rin siya naghanap ng ibang company pa. Ganon. Ganon yung pagkakakwento niya sa akin. Yung kwentuhan namin na yun, guys, it's actually a very, very interesting moment, no? Kasi all this time, akala ko, nag-start siya sa company as an IT specialist, di ba? Or anything related to IT. Guys, hindi pala, no? So ang sabi niya sa akin, way back 1985, no? 1985, nag-start siya sa company as a mailroom man. Okay? So sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung ginagawa ng isang mailroom man, yun daw yung naghahatid ng mga letters sa mga employee. So kung nakapanood na kayo ng movie na merong office setup tapos may nagpupush ng parang trolley na may mga sulat and everything, yun yung trabaho niya, guys. So siya ang nag-compile ng mga letters sa loob ng mailroom. Siya ang nagma-manage noon, and then siya rin ang nagdi-deliver to each employees, right? So from mailroom, ngayon isa na siyang successful na senior IT specialist, 'di ba? So ang laki nung jump, no? So nakaka-amaze lang talaga, no? And then tinanong ko siya kung ano yung nag-push sa kanya to change careers, no? Una, ang sabi niya is meron talaga siyang pangarap, no? Na ang sabi niya, hindi niya ma-achieve kung ganun lang yung sweldo niya. No? So, nung nag-boom ang IT, mga mga early 90s no? Nakita niya yung potential, no? At saka with the help na rin ng mga friends niya, pati yung managers niya or yung mga mentors niya na nag-push sa kanya, no? To upgrade, to enhance his skills, yung mga ganyan. Nag-decide siya na mag-aral ulit, no? So nag-aral siya ng computer science, and then ang sabi niya, ang first niya na trabaho is parang encoding, no? Nag-encode siya. Sabi niya yun yung first time niyang nakahawak ng talagang computer for work, di ba? And ang sabi pa niya noon, ginagawa pa rin niya yung pag-mailroom, no? Habang meron na siyang bagong title. Parang gano'n. So, parang tumutulong pa rin siya doon sa bagong kapalit niya, no? Kasi parang ano na daw muscle memory na for him, no? So, parang hindi niya kayang tanggalin agad yung sarili niya doon sa ginagawa niya for so long sa mailroom, di ba? So, it took him a few months para makapag-adjust, di ba? Nakakatuwa lang, no? So, encoding, tapos nalipat yata siya ng help desk, tapos nag-aral siya ng mga bagong languages, programming languages, guys. Kaya siya nalipat naman bilang isang IT specialist, no? Nakaka-inspire, di ba? And then, yung sabi nga niya sa akin, no, never stop upgrading, no? Kasi lalo na kapag nasa technology side daw tayo, which is true, no? Na ang sabi niya, IT or the information technology will not wait for you, no? Kasi every day may mga bagong technology, may mga bagong processes na naiimbento. So kailangan we are equipped for the change. Yun yung sabi niya sa akin, no? Kaya nga, guys, nakakagulat, no, sa edad niya ngayon na sabi nga niya in a few years magre-retire na daw talaga siya, no? Pero guys, no, nag-aaral pa rin siya ngayon. So I don't know, guys, kung if you are familiar or probably narinig nyo na to, yung cloud technology, no? I think
that is the big thing, or probably the next big thing sa IT industry, which is yung cloud technology. And yung company namin is just slowly transitioning to cloud. So nag-aaral pa rin siya, guys. Imagine, no, na he is close to retirement, pero para sa kanya, kailangan pa rin niyang mag-aral. Kailangan pa rin niyang i-develop yung sarili niya. No? And then, sinabi pa rin niya sa akin na it's so dangerous for us to be in our comfort zone. Right? Na for me, I totally agree. No? Kasi, yun nga, no, sabi niya sa akin, nag-e-enjoy siya dun sa pagiging mailroom. Kasi nga daw, napakadali lang ng work. Although it's a physical work, di ba? Pero sabi niya, pag may pangarap ka kasi, may goal ka, at alam mo na hindi kayang isupply nung current mo na trabaho, yung goal mo, you need to do something on it. Diba? Kasi sometimes we are blinded of that comfort feeling, or yung pagiging nandun tayo sa comfort zone natin. Hindi natin namamalayan na masyado na tayong relax. Diba? Na we are scared to do some changes. No? Kaya sabi niya, kailangan kong mag-upgrade, kailangan kong mag-improve kung talagang gusto kong ma-reach yung goal ko. Which is, yun yung ginawa talaga niya. Sabi niya, sa una, yes, talagang maninibago ka eh. Di ba? Para mag-aral ka ulit. No? Pero sabi niya, it's all worth it. Right? Yun. So, doon nagtapos yung aming kwentuhan, no? Nakakatuwa lang na seeing people like that, na they never stop improving themselves for their own success or goals. Na goals din for sure ng family nila as a whole, no? And it made me realize a lot of things, no? Sometimes may mga nakikita tayong mga tao na pag meron silang goal, no? Meron silang dream, meron silang pangarap. Pero pag nilatag mo na kung ano yung mga kailangan to reach that goal, halimbawa, kailangan mong mag-aral ulit, kailangan mong magkaroon ng experience, certification, and everything, nawawala na ng gana, no? And then, nagiging reason na nila yung current situation nila na sasabihin nila, okay naman ako eh, di ba? Meron naman akong trabaho, kumikita naman ako, sapat na, di ba? But you are limiting yourself for those things na pwede mo pang ma-achieve. Yan din guys ang reason kung bakit din talagang we push to go here in Canada. Although it's a very risky move for us. Lalo na sa amin guys, we have 3 kids na kasama namin papunta dito, no? Pero kasi it's all worth it. All the risk is all worth it. Kasi sabi ko nga doon sa mga past namin ng mga video, we are good in the Philippines, guys. We are actually in our comfort zone in the Philippines, but we still choose to leave everything behind. Right? Kasi for us, para sa akin at saka sa aking asawa, our dream and our goal for our kids is very, very strong. Kaya din kahit na napaka-risky, we still push through. And wala kaming regrets, no? Now that we are seeing those experiences na makukuha namin, pati ng mga anak namin, at medyo natatanggap na namin ngayon, it's really, really worth it. Yung mga nakukuha namin sa Pilipinas dati, masasabi ko, in the span of 2 years right now here in Canada, ang dami na naming nakuha. In fact, nahigitan pa namin, no? What more if we will push through and continue to be like this in the next 10 or 20 years, 'di ba? Kasi sa akin at saka sa asawa ko, we never stop improving, no? Kaya din, napaka-importante na nasa tamang lugar ka, no? Na nasa tamang company ka at nasa tamang group of people
or yung mentors and leaders na meron ka para talagang meron kang makuhang wisdom and guidance na magagamit mo para sa pangsarili mong success and goal. So, yun ang ating sharing for today, no? So, it is very, very inspiring talaga yesterday nung nakausap ko yung tao na yun, no? And I just wanted to share the information para din yung mga makapanood is ma-inspire din katulad ko. 'Di ba? So, kung meron kayong goal at tingin nyo yung current situation nyo is hindi makukuha yung goal or yung dream, it's a no-brainer. Kailangan nyong umalis, kailangan nyong mag-improve, kailangan nyong i-enhance yung skills nyo. At nasa magandang country tayo, nasa Canada tayo na ang daming opportunities and possibilities na pwedeng mangyari. Ang kailangan mo lang gawin is to do your own part, no? And never stop learning and never stop upgrading. Okay? So, yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace!